Maganda pong araw sa bawat isa atin. Maganda pong linggo ng umaga. Good morning to all. Good morning, good morning, good morning, good morning. Smile. Jesus smiles with us. Amen. Sa mong kagalakan muli na tayo po'y magkakita-kita sa biyaya po ng Panginoon, sa pong panibagong lakas. There is strength in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. There is power in the name of Jesus. Amen. Salamat po sa biyayang ito, panibagong lakas at sigla na dinagdag ng Diyos sa ating bumbuhay. Ako po'y naniwala, God will surely bless us tonight. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Hindi po maasa sa pagpapalain ng Diyos, pwede na pong umuwi kasi sayang lang ang panahon. Ano? Good morning. Yung pong morning na ito. Tonight, mamaya po, ibig sabihin tonight, no, mamaya po. Pwede na sabihin mamaya kasi ngayon nagipag-usap ako sa inyo. Salamat po sa Panginoon. Puri ng Diyos. Panibagong sigla. Maging po sa ating mga kapatid na malapit na sa langit. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hello. Kaway-kaway po dyan sa taas. Yan. God bless you po. Amen. Magandang umaga po muli. Hallelujah. At sa ating po mga kapatid na, asan ba yung mga kapatid nating deaf? Ayun, nasa. Yan, medyo bumaba po sila ng antas. Kayo po tumaas ngayon. Puri ng Panginoon. Isa pong panibagong sigla na binigay ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Ako po ay naniwala, God will surely going to bless us this day. Amen. Tayo pong muling tumayo sa biyaya po ng Panginoon. Gusto kong tawagin na aking may bahay. Ito po ang aking katuwang. Siya po ang aking haligi. Naging haligi na aking buhay sa pagkakataong ito. Siya po ang aking tungkod ngayon. Ni Moses. Tayaan niyo pong tulungan po namin ang mensahe ng Panginoon. Po yung nakalaan, panibago pong tandem po ito eh. Maganda pong mag-tandem po kami sa biyaya po ng Diyos. Kung meron po kayong Biblia, dala po ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Pagbulay-bulay ang salita ng Diyos. Hello. 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 Amen. Hindi pa sila nag-almusal. Baka hindi pa kayo nag-almusal. Sino pong hindi pa nag-almusal? Be honest. Ayaw pa tapos Nag-almusal. Pero mas maganda po, ang Diyos sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salita, nagmumula sa bibig ng Diyos. It is hopeful for us to receive the blessing of spiritual bread muna. Ito mong buhay spiritual. Pati po ang ibang lingkod, di pa po nakapag-agahan, sa biyaya pa rin pinalakas pa rin tayo ng Diyos, sa biyaya ng kawalan ng walang breakfast kuminsan. Dahil po, nagda-diet po tayo. Kung meron po kayong Biblia, makibukas po kayo sa akin sa book po, Isaiah chapter 43 verse 4. Isaiah chapter 43 verse 4. Ayan. Isaiah 43 verse 4. Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. Isaiah 43 verse 4, ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya't pararangalan kita. Amen. Sino pong nagbanggit niyan? Ang Diyos po. Amen. Praise. Tayo po sandaling manalangin. Hilingin po natin gabay patnubay ng Diyos. Ating po pagbubulay-bulay ng kanyang salita sa umaga pong ito. Shall we all pray? Hallelujah. Father God, salamat po muli, Panginoon, sa biyaya at kalakasan po patuloy binibigay sa bawat isa sa amin, maging sa ibang lingkod. But ako po naniwala, God, surely, Lord, you're a wonderful blessing for us to receive tonight. We pray for your provision, guidance, and blessing. Oh Lord, we pray for your guidance, leading, and wonderful moments wherein we can embrace you, wherein we can acknowledge how good, kung gaano kabuti sa amin, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, minsan ito magdulot po ito ng kalakasan tagumpay sa bawat isa sa amin, Lord. Kung meron mong problema dala-dalang bawat isa, Lord, we pray, O God, huwag mo hayaan uwi na dala pa rin ang problemang ito, kundi magkaroon po ng kaluwagan sa kanyang kalooban, Lord, damdamin po may kagalakan, Panginoon, mula sa iyo. Meron ang kalungkutan, Lord, pawiin mo lahat na ito. In Jesus' name. Dalangin ko po kagalingan mula sa iyong mga kapangyarihang kamay, O Diyos, na may makaramdaman. Patuloy tagumpay, Lord, sa mga pagsubok, Lord, bigyan mo po ng tagumpay ba sa at higit sa lahat, Lord, makita namin kung gaano kami kahalaga sa iyo, Diyos, sa umagang ito, magitan po ng iyong mensahe. At ito po ang ibang lingkod, make use of my life, the channel of your blessing, together with my wife who are with me, O God, share the wonderful message that you have shared for us in our heart. Salamat ng marami pa. Minsan pa. All the glory, honor, and praise belongs to you. In Jesus' wonderful name we pray. Everybody say amen. Amen, amen, and amen. Tayo po makakaupo in the presence of God. Okay, maglala. Sino pong gustong matapos ng mensahe ng Panginoon ng maaga? Yan.
bibilis ako po, baga. Pero bagala ko daw, sabi ng marami, napapabilis po tayo magsalita. Pag napapabilis po, medyo ano yun, ibig sabihin po ay, yung mind po natin, advance na, nandun sa labas, umuwi na, samantalang tayo nandito pa, ang ating presence, physical presence nandito pa sa ating tahanan ng Panginoon, sumasamba sa Kanya. Hallelujah. Pinamagatan ko po mensahe ng Panginoon na ganito, magkano ka ba? Hindi, ito. How Gaano ka much kahalaga? are you worth? Yeah. How much are you worth? Gaano ka kahalaga? Alam niyo po, minsan sambala ka lang. Parang ang halaga mo isang bala lang, no? Buhay ng tao ngayon, parang gano'n pa minsan eh. Pero sa paningin ng Diyos, gaano ba tayo kahalaga talaga? Who are we? In the presence of God. Marahil ang tao po, mayroon pong pananaw sa atin, pagpapalaga sa ating pong buhay. Pero mahalaga makita po natin yung katotohanan, how precious we are in the presence of God. How precious you are in the presence of the Lord Jesus Christ. Isaiah chapter 3 verse 4. Minsan may pagkakataon na tinatanong natin sarili, may halaga pa ba ako? Tingnan niyo po. Ayan. Tingnan niyo po ang PowerPoint na ito. Anak, sundan niyo na lang po na huwag kayo kukurap. Yan, sige lang po. Kasi ang aking babanggitin, naka-PowerPoint po yung lahat yan. So para maintindihan niyo po, medyo nagbabla po ang pag-uusap, pero po, PowerPoint ko na. You're precious to me. Sabi po na Isaiah chapter 43, you're precious to me. Mahalaga ka sa akin, sabi ng Panginoon. Sabi po dyan, minsan pabanggitin natin, papalikan natin yung talata na binanggit kanina. Sabi ron, and honored in my sight. Pinapahalagan tayo, ginagalang tayo ng Panginoon sa kanyang harapan. And because I love you, tignan nyo, sabi po ng Panginoon, bakit nyo ito pinahalagan? Kasi mahal daw tayo ng Panginoon. Ano yung pag-ibig na ito? Sino po nagmamahal sa Diyos? Talaga po totoo pamahal natin ng Panginoon o dahil mahal natin ng Diyos kapag mayroon tayong pagpapalang tatanggap, pag pagsubok na dumating, parang wala ng pag-ibig sa Diyos, di ba ba? So ito, sabi rito, how precious we are. Sabi rito, sapagkat mahalaga kay sa akin, mahal kita, kaya't pagpapararangalan kita. Pansinin niyo po yung katagan niya. Ito binanggit po ng Panginoon sa kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Ito para po sa kanyang iglesia, maging po sa ating mga Kristiyano. Hindi po ito para sa kanyang bayang tinawag ng Israel, kundi tayo po tinawag din ng Panginoon upang maging malapit ang relasyon natin sa Kanya. Amen. Tuloy ng Panginoon. Sige po. Kapag tayo nabigo, nasaktan o hindi na-appreciate ng iba, madali isipin na mababa ang ating halaga, di po ba? Ngunit ang katotohanan, hindi ang opinyon ng tao ang nagtatakda ng ating worth o ating pagkahalaga natin po ay worth. Pag sinabing worth, yung halaga. Anong pagkaiba ng cost sa worth? Cost. Cost may presyo yan eh. Yung worth, halaga. Importansya, pag-usapan natin. Gano'n tayo pinapahalagaan ng Diyos? How much is our cost at yung worth natin sa Panginoon? Pag-usapan natin yung cost and sa worth ng buhay natin sa pagkatong ito. Hindi sinusukat ng Diyos ang ating halaga batay sa ating pera, posisyon, edukasyon o tagumpay sa buhay. Sabi nga ni Jesus sa Lucas 12:15, life is not measured by how much you own. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nakikita sa kanyang pag-aari, hindi nakikita sa kanyang pag-aari, kundi sa kanyang relasyon sa Diyos. Take note of that. This is PowerPoint ko. Nakalagay dyan. Sabi po ng Bible sa Luke chapter 15. Sabi po dyan, tingnan niyo pong mabuti. Luke chapter 15, sabi po dyan ay, life is not measured by how much you own. Hindi na susukat ang buhay sa pamagitan ng anuman pag-aari meron tayo. Hindi daw ito nabubuhay. Tanong mahalaga pa tayo? Tingnan niyo sa next slide yan. Next slide, may kinalaman sa pagtatanong sarili. Mahalaga pa, gano'n ba ako kahalaga? May halaga ba ako? Sabi niyo, tanong niyo sa katabi niyo, may halaga ba ako sa iyong harapan? May worthy? Mayroon ba importansya sa iyong harapan? Tingnan niyo katabi niyo, mahalaga ba siya sa iyong kapatid? Dahil katabi mo siya. Pero pag hindi mo siya katabi, hindi siya mahalaga sa iyo kasi ayaw mong lumapit sa kanya eh. Yan po realidad ng buhay sa mundo. Bakit po ganun tayo paano ba tayo tinatanggap ng tao? Hindi ko lahat ng tao pwede tanggapin tayo as who we are, how important we are. Pero napakalaga maintindihan natin ang kahalagaan ng buhay natin. Tingnan nyo, sabi po diyan, pinipili natin kahalagaan natin, nakasukat doon base saan? Sa kalkulasyon ng buhay.
Yan, kinakalculate natin sa pamagitan ng cost. Pag sinabing cost halaga, magkano ka ba? Magkano ka ba? Lalo yung daliri natin may presyo yan. Di po pag naputol daw ito, may presyo yan. Di po ba? Hindi ko alam kung paano, kung may SSS ka. May presyo ba yan? Magkano ito? Depende daw sa sipag dito. Pero pag sipag yan, konti lang halaga niyan. Di ba? Sino po dito pinapahalagan yung panahon niya ng kanyang kumpanya? Hindi siya pwede kagad ma-absent. Kasi mahalaga presence mo sa kanila, di po ba? Ayaw ng boss mo na ikaw hindi naroon kasi parang hindi tatakbo yung production ng inyong kumpanya kung wala ka roon. Ganun kahalaga. Pero meron pong, pag nagbakasyon, sige lang, kahit huwag na pumasok, sabi ng boss mo, bakit? Binibigyan ka ng mahabang panahon bakasyon, ibig sabihin, hindi ka binigyan ng pabor, kundi hindi ka mahalaga sa kanya. Hindi mahalaga sa kumpanya ang yung presensya. Kung parang sabihin ng boss mo, sana mag-retire ka na o kaya gumawa ka ng paraan para ikaw matanggal sa trabaho, di po ba? Yan. Two things determine your value. Ayan po. Yan po yung sinasabi ni Pastor. Two things determine your value. Number one, your value comes from who owns you. Ayan. Sino yung nagmamay-ari sa atin? Ayan. Parang ano yan eh. Nakakalungkot man pong unawain, no? Minsan nakikita yung worth ng anak natin kung paano natin sila pinahalagahan. At nakikita din ng mga anak natin paano natin sila pinapahalagahan. Kaya nga po nung unang panahon, kahit paluin ng bata, iiyak siya pero aakap pa rin sa magulang. Di po ba? Bakit? Kasi merong close relationship. Diba? Kasi ako, naranasan ko po yun eh. Yung nagluluto ang nanay ko, nandun ako sa paanan niya. Yung banggera pa lang. Mga kabataan, din nila alam yung banggera. No? Habang nagluluto yung nanay ko, nandun ako sa lapag, doon ako naglalaro. Ayan. Naglalaba siya. Banggera. Banggera. Kasi yun yung nung araw, doon na yung tungkuan mo. Lababo. Ano yung tungkuan? Yung 3 bato na gano'n na may palayok, kawali, doon nagluluto. Diba? Doon na rin yung lababo mo na wala naman talagang lababo, kundi Yari kawayan. kawayan na kahoy, Dennis na may spaces. So doon na. Tapos sinusuksok yung baso doon sa parang bakod. Ang saya, no? Diba? Ganun. Ang dali ng buhay nun. Diba? Yun yung banggera. No? Tapos diretso na siya sa lupa, yung tubig. Ayan. Tuloy-tuloy na siya sa mga tanim mo na kangkong, talbos, etc. At kung minsan po, ang banggera ginagawang tulugan yan. Paliguan. Yun na rin ang tulugan, oo. banyo. Naranasan po namin bahay namin maliit lang. So tulugan na rin namin banggera. Tatanggal namin yung mga gamit. Lagyan ng higaan namin po yun. Tapos umaga, tatanggalin yung para lutuan naman. So all purpose yun. Ganda ng buhay, no? Kasi ang buhay no, panahon, kapatid. Ayan. So yun po, banggera. So tuloy natin. Ayan. So yung value. Noon ang bata ang pangarap niya, yumaman para makatulong sa magulang. Whatever kind of work papasukin. Ngayon, hindi. They value the life of their parents. Ayan. Kaya ako natutuwa po ako na pag nagbi-visitation kami ni Pastor, tapos inaalagaan yung matanda. Ayan. May mga miyembro po tayo. Ayoko nang sabihin ng pangalan kasi baka mamaya kino-commercialize ko eh. Natutuwa po ako yung bedridden na. Pero makikita nyo na de con todo cutics pa. No? Tsaka ang bango. Ang bango nung hindi amoy matanda. Pero Hindi amoy bedridden na wala na ring, hindi na rin nakakakita. Sabi ko, ang palad ng kapatid na to na may mga anak na ganon, pinahalagahan siya. No, ang sarap po ng ganon. So your value comes from who owns you. Halaga natin,
nadidetermine mo yun, pinapayag ito kung sino nagmamayari sa atin. Okay? Yes. Ang isang bagay, kapag ang mayari kilalang tao, tumataas ang halaga nito. Sino pa naniniwala nun? Sino po ang nakakaalam ng pinakamahalagang sapatos sa mundo? Sneaker, yung rubber shoes. Ayan. Who owns? Pinakamahal na Pinakamahal na sapatos. Ayon po sa pag-aaral, tignan ko pa sa internet ito. Cost $22,000. Ibig sabihin, 2.2 million ang halaga ng isang sapatos na ginamit noon ng isang tao. Pero ang halaga kung bibili niyo ngayon yung sapatos na yon sa original price nito, bagong-bago, 22,000 pwede na makabili. Pero bakit napakamahal ng 2.2 million? Sino nagmamayari nito? Sino nakakilala kay Jordan? Yung Air Jordan po na ginamit po niya, nung second quarter, ginamit niya po yung sapatos na ito, yun ang pinakamahalagang second quarter na ginamit ito. second quarter. Ng liaban nila doon sa Chicago against Utah Jazz. Sino mahilig sa NBA? So alam niyo po yung Chicago Bulls, yung panahon ni Air Jordan. The Michael GOAT, Jordan. the greatest of all time athlete in the world sa paglaro ng basketball. Yung kanyang sapatos nag-worth ng 2.2 million. Sabi ko, napakagandang ba? Sino bibili ng ganung halagang sapatos? Nagamit na yung sapatos na ito. Kung bibili kayo ng bago niyan, 22,000 nakabili na kayo. Yung ganung model. Pero bakit po? Kasi kinilala ko sino may-ari nito. Lumalaki yung value kapag kilala ng tao kung sino may-ari ng bagay na, di po ba? Ang tanong po, tayo kaya, paano tayo makikilala ng mundo? Kung mundo ang pag-uusapan, hindi tayo makikilala. Bakit? Kung minsan, nakasukat yung ating pagkilala sa pamagitan ng ating lakas, sigla. Kapag well-educated ka, marami kang diploma, kilala ka, tatanggapin ka ng marami, di po ba? Kapag kay mayaman, mas kilala ka. Maraming kakilala, maraming pagpapalaga sa iyo, maraming lalapit sa iyo, maraming magmamahal sa iyo kapag ikaw ay sikat, may kapangyarihan ka. Kaya ang mundo, punong-puno ng mga bagay na ito eh. Kaya maraming gusto yumaman para magtanggap-tanggap ng buhay niya. Gusto niyo yumaman, huwag na kayo mag-aral, hindi maging ano lang, mag-apply na lang kayo sa DPWH, yayaman daw kayo. Kaya mga engineer, medyo pagka-tatapa sa gobyerno, ay nako, iba na dating niyan, di po ba? Parang ang dating nito, yumayaman ang hindi tama. So bakit ito nagangarap ang tao na nagkaroon ng ganun bagay? Kasi pag mayaman ka, parang katanggap-tanggap ka sa mundo, kilala ka eh. Tapos isa pa, marami pa nag-iisip na, para makilala siya at maging katanggap-tanggap siya, kailangan dami mong likes at saka, tawag doon, pagka-likes at saka friends sa internet, sa post mo. So ang tanong ganito, kung wala kang ganun, zero ka, meron ka kilala. Alam niyo, mahalaga po tayo bilang isang Kristiyano. Sino po may ugnay kay Kristo? Sino po nasa Panginoon ang buhay niya? At naniniwala, pag mamayari ka ng Diyos, alam niyo, kung tayo pa yung pagmamayari ng Diyos, may halaga tayo sa Panginoon. Sa mundo, maaaring hindi, no? Pinapahalaga tayo ng Panginoon, napakahalagang makita natin. The owner gives value to what he owns. Ang may-ari nagbibigay ng halaga doon sa mga bagay na kanyang inaari. Yung Amen. lumikha sa'yo. Ganon din tayo. Kung sino lumikha sa atin, yun nagpapahalaga sa atin. Amen po ba? Tingnan niyo mabuti. Kung walang papansin sa'yo, huwag kang malungkot kapatid. Bakit? May pumansin sa'yo, una sa lahat, ang Diyos mismo. Sabi ng Bible, hindi ka pa sinisilang. Hinuhubog ka pa lang ng Diyos sa sinapupunan ng nanay. Inoobserve ka na pinapahalaga ka na ng Diyos. Sabi ng Psalm chapter 139. Napakaganda makita natin katotohanan ng buhay po natin. Mahalaga tayo sa Panginoon. Sa mundong ito, maring parang walang mapansin sa'yo. Okay lang yun, pero may mapansin sa'yo higit sa lahat. Natutulog ka, may nagbabantay sa atin. Ang presensya ng Diyos. Sino naniwala? Awang natutulog tayo, nakatungayan ng Diyos sa atin. Kahit saan ka nandun, iniingatan tayo ng Panginoon. Sabi nga, I will never leave you, neither forsake you. Sino nangako ng ganong katotohanan? Ang Diyos lang po mismo. Ganon tayo pinahalaga ng Panginoon. Kaya tanong natin sa ating sarili, bakit naghahanap ka ng pagpapalaga sa mundo? Hindi mo talaga makikita ang pagpapalaga niyan. Pag tumatanda nga ang tao, parang nababaliwala ng halaga natin sa buhay, di po ba? Sino dito nagmamahal pa rin sa kanyang mga magulang kahit matanda na sila? At nakalangan pa yung alagaan sila. Ako yung nag-challenge po sa mga ilan sa atin. Talagang pinagtsatsagaan nila kailang mga magulang pero pinagpapasapasahan. Bakit na kay kuya ka tumira? Mas mayaman siya kasi siya may kakayanan na abutin ka. Meron naman sa atin na nagsisikap na abutin ang kanyang magulang. So, pinahalagaan sila. Bakit? Mahalaga kasi sila sa kanyang buhay. Who owns us?
Sinong malapit na relasyon mo sa Panginoon, papalagan ka ng Diyos. Malapit na relasyon mo sa sinong tao, papalagan ka niya. Napakagandang makita po natin katotohanan na yan. Kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, you now belong to God. Hindi ka na pag-aari ng kasalanan, takot o nakaraan mong buhay. Ikaw ay anak na ng Diyos, ang bahagi ng kanyang pamilya. Ano po mga talata ng Bible? Sabi ng 1 John chapter 4 verse, ito mga talata na mahalaga. Yung sabi ron sa John chapter 1 verse 12, sino man tumanggap sa Panginoon, binigyan karapatang maging anak ng Diyos. Tignan niyo? Galatians 3:26, tayo po tinawag na anak ng Diyos dahil sa ating pagtitiwala sa Panginoon para nampalataya kay Kristo. Tayo tinanggap na bilang kanyang sariling anak. Tignan niyo po, hindi ka ng Diyos, kundi inari niyang karelasyon niya. Kaya napakalaga, kung may relasyon kay Kristo, mahalaga ka sa Diyos. May nagpapalaga sa atin. Amen. Lord, Hindi na tayo ordinaryong tao. Tama. Ayan. So, sometimes kasi kahit tumanggap na tayo sa Panginoon, ito yung some of our mistake. Ayan. God value us so much. Pinahalagahan po tayo ng Diyos, kaya binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Kaya nga, sa mga past messages ni Pastor, sino ka para paglaanan ng Diyos ng buhay? Diyos siya di ba? Bagamat ang tao, hindi po tayo pahahalagahan dahil sa kalagayan natin. Sabihin natin mahirap tayo, wala tayong pera, wala tayong natapos. Pero pinahalagahan po tayo ng Panginoon. Kung kinikilala po natin si Jose Rizal, dahil binigay niya yung buhay niya para ipagtanggol ang mga Indio, na tawag sa atin Indio, mga walang kwentang tao. Pinahalagahan natin siya, itinuturo sa mga eskwelahan kung gaano kadakila si Jose Rizal. Bakit ang Diyos hindi natin bigyan din ng pansin? Paano niya tayo pinahalagahan? Gayun din ang bawat isa sa atin, kahit sabihin nating makasalanan ako Hindi ako karapat-dapat sa paningin ng tao. But then, hindi po kasi ganun tumingin ang Panginoon. Ang Panginoon, tinitingnan niya tayo na mahalaga. Bakit may buhay pa rin tayo? Bakit tayo naririto? Because we acknowledge God's goodness in our lives. Whoever we are, whatever we are, God value our life. Maaaring tayo, may mga standard po tayo, pero ang Diyos, iisa lang yung standard niya sa pagtingin niya sa tao. Wala man po tayong narating, wala man po tayong natapos, wala man po tayong naipundar, pero ang mahalaga, how do we value God's love in our life? And how do we value ourselves? Yun nga po, bakit tayo nagkakamali? Kasi hindi natin vinalue yung buhay natin. Hindi natin pinahalagahan yung buhay natin. Pero ang Diyos patuloy siya nagbibigay sa atin ng pananaw at pag-iisip na mahalaga tayo sa Kanya. Kaya nga binibigyan pa tayo ng buhay ng Panginoon God is showing us may magagawa pa tayo sa buhay natin. Amen. God values us. Pangalawa, treasured possessions. yes, you are God's treasured possession. Ayan. Ano man ang sabihin ng mundo tungkol sa iyo, hindi iyon ang huling salita. Ang huling salita ay nagmumula sa Diyos at sinasabi niya, you are precious to me. Sandali po tayong yumukot, pumikit sandali. Isipin natin, gano'n ba kahalaga sa Panginoon? Isipin nyo, nangungusapan Diyos sa puso natin, you are precious to me. Sabi ng Panginoon, you are precious to me. Mahalaga ka sa akin, anak. Mahalaga ka. Amen. Mahalaga ka sa akin. Ano man kalagayan, mahalaga ka sa Panginoon. Nakasala ka, mahalaga ka sa Diyos. Tunay po, sabi ng Panginoon, kung tayo papayag natin ang kasalanan, si matuwid at banal, patawarin tayo sa ating pagkulang at pagkakamali. At lilinisin tayo sa lahat ng ating karumihan. Ibig sabihin, ganun ka tayo kahalaga sa Panginoon. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka sino man. Meron mo nagkukulang, ayaw na pahamak kung lumayo ka sa Kanya.
Yung prodigal son nga, inintay po ng tatay. Pagbabalik ng kanyang anak. Ganon din po tayo kahalaga sa Panginoon. Meron tayong mga mahal sa buhay na nagkalan, lalayo sa piling ng Panginoon. Mahalaga sila sa Panginoon. Mahalaga tayong lahat sa Diyos. Isipin nyo mabuti. May mga nakakulong na kapatiran. Mahalaga sila sa Panginoon. Huwag natin isipin. Ako'y naniniwala po ang kahalagahan po ng Diyos sapagkat meron tayong gawain sa Bilibid Prison. Pamagitan ni Pastor Lopez. Nandun po ang ating suporta sa kanya. Every month, nagbibigay siya ng report sa inyo balingkod. Sinasabi, Pastor, nandun po sa akin. Minsan ako yung napunta ron. Naaalala ko yung mga teso doon na nakausap ko sa Panginoon. Sabi, wala naman nagmamalasakit sa akin. Ako, nandito kami para pahalagaan kayo. Dumadaman nila yun, parang nilapit nila sarili nila sa Panginoon. Sabi, naisip na ng marami sa kanila, may mahalaga pa pala sa amin. May nagpapalaga pala. Ako'y nalungkot sapagkat meron doon 17 years old, nakulong na. Murder, ang kanyang kaso. Parasite, pinatay niya mga magulang niya. Taga Mindanao siya. Sabi ko, sino dumadalo sa iyo? Wala na po dumadalo, walang mga mag-anak dumadalo sa kanya. Pero nadama niya, pag sino man dumadalo sa kanya, parang may mahalaga siya. Sabi, may papahalaga pala ka sa inyo, Pastor. Niyakap niya ako na ako yung paalam na sabi ko, napakabuti ng Panginoon sa inyo. Kapatid, mahal ka sa Diyos. Sabi niya, kahit hindi doon siya lumabas doon, nakita niya kahalagaan niya kahit sa loob ng piso. Sapagkat nagpahalaga sa kanyang buhay. Salamat po sa Panginoon. Sino man, ano man kalagay, mataas man ng pag-aaral natin, mababa ang ating kalagay sa mundo. Maraming hindi ka pansinin ng tao, maraming hindi ka pansinin ng marami dahil sa kasalanan ng ginawa mo. Pero ang Diyos nagpapahalaga sa ating kapatid. Mahalaga ka na sa Panginoon. Panginoon, pinapahalagaan tayong mabuti. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos sa buhay sa atin. Nagpapatuloy po yung gawain natin dito sa Caloocan Bethel dahil God values us. Pinapahalagahan po tayo ng Panginoon. Amen. 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 You're precious to me. Isipin mo, mahalaga pala ako sa Panginoon, sa Diyos. Mahalaga kapatid. Kung mahalaga sila sa Panginoon, pahalagaan din natin ang buhay natin. God takes time for us to be human. Amen. God takes time for us to listen to our cries. God takes time for us to feel His love, His blessings, and His precious love for us. Amen. Pangalawang bagay tungkol sa puntong ito. Your value is seen in the price that was paid for you. Ayan. So nakikita po yung value natin sa halaga ng pagkakabili sa atin. Alam niyo po, mayroong isang bagay na maaaring mumurahin siya sa iba, pero pwedeng may taon lang presyohan ka kahit magkano, no? Ibig sabihin, ang halaga ng isang bagay makita rin sa presyo kaya nakahandang ibayad ng taong ito. Tingnan niyo, who own us? Alam niyo, isa pong pinakamahal pang kutsara. Alam mo, Pilipino pala may-ari nun. Pinakamahal na kutsara. Alam mo, cost niya, 2.2 million din. 2.2 million, tapos yung kutsara may kalakalawang pa. Silverware siya, pero may konting ganggay. Ibig sabihin, mayroong konting kalawang, lumang-luma. Alam mo bakit napakalaga ng kutsara ngayon? May bumili po ng 2.2 million. Bakit? Alam mo sino mo na may-ari nun? Maraming kayo may-ari nun, no? Huwag nyo kaya yung mga luma ninyong kutsara, huwag nyo tatapon yan. Papalagan yan. Ito po yung alam mo sino may-ari? Sabi po ng Google, pinakamahalagang, tingnan nyo, i-Google nyo, most costly, most precious spoon. Fork and spoon. Tinidor at isa mga ka-Bethel, di pa pwedeng wala niyan eh. Di ba? Alam natin yung fork and spoon. Tinidor at kutsara, alam natin kakain tayo mamaya, di po ba? Ay mahalaga yan. Alam mo sino may-ari? Si Jose Rizal. Dr. Jose Rizal owns that. Lagi niya daw dala-dala itong kutsarang ito. Bakit mahalaga sa kanya? Sapagkat ayaw niya na mayroon pong maglason sa kanya. Yung kasi bilang isang nationalistic ng ating bansa, mayroon pong mga tao na gustong pumatay sa kanya sa pamagitan ng bagay na yun. Baka doon lasunin siya. Kaya lagi siyang dala-dala niya yung kutsarang ito. At nung malaman po yung kutsara ni Jose Rizal, mayroon pong nagbayad po ng 2.2 million. Sino pong bibili ng kutsara? Kutsara, ganun halaga. Bakit to? Kasi mahalaga sa kanya yung buhay ni Rizal, yung istorya ng buhay ni Rizal para sa kanya. National heroes natin ito eh. Kaya ang halaga ng isang bagay, kahit na ito'y pananaw po, babayad kayo na, bibili hindi ko bibili ng gano'ng kalagay eh. Kasi una-una, wala akong halaga. Wala akong gano'ng kalagay halaga, di po ba? Pero sa isang banda, mayroon pong tao pala na kailangang bilhin yun. Isa unawain natin, gano'n tayo kahalaga sa harapan ng Diyos? Ano yung binayad ng Panginoon para tayo pahalagaan niya?
Isipin natin po, ang krus na ito, nasa likuran ko. Meron pong nabayubay sa krus, meron pong namatay sa krus, alang-alang sa atin. How precious are we in the presence of God? Gaano ba kalaking halaga ang ibinayad ng Diyos upang tayo Kanya matubos? Sabi ng Bible, lahat tayo nagkamali, nagkulang, nagkasala. Walang matuwid, wala na isa. Lahat tayo babayaran natin ng kasalanan. Kasalanan ng kabungan ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tayo mamamatay. Dalawang bagay ng kamatayan, physical at saka eternal. Pero ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo kasi piling niya magpakailanman. Ito yung kagandahan ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Isipin lang natin, walang tao ni sino man sa atin nais na mapahamak ng Diyos, kundi lahat nais na maligtas. So ganun kahalaga tayo sa Panginoon. Tingnan nyo, anong binayad ng Diyos upang tayo matubos sa ating kasalanan? Pamagitan ng kanyang banal na dugo. His precious blood. Ganun kahalaga, kapatid. Diyos na nagkatawang tao, iniwan niya karangyaan ng langit, nagkatawang tao. Ganun kahalaga tayo kasi bakit? Alang-alang sa atin. For God so loved you and me that He gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believes in the Lord shall not perish but have eternal life. Sabi ko ng Bible. Kaya sabi ko, salamat Panginoon. Alam mo, kahit yung ibang likod na ganitong kalagayan, may nahala ko ng Panginoon at ako'y mahalaga sa Diyos. Ako'y salamat po sa Panginoon, pinahalagaan niyo rin ang buhay ng mga likod. Kaya sabi ko, Panginoon, ano man ang maging kalagayan ko, alam ko, naniwala ko, may magpapahalaga sa akin at may sapagat ikaw nagpahalaga sa akin, hindi sa lahat, pinahalagaan mo ang buhay namin ito. Salamat po sa Panginoon. Maging ano ang kalagayan natin sa mundo, maging bumagsak ka man sa sitwasyon, may magpapahalaga sa kapatid sapagkat may nagbayad nito, higit sa anumang halaga ng mundo. Sabi ng Bible, He offered His life, mismo yung buhay ng Panginoong Hesus, buhay ng Diyos, nagkatawang tao, iniwan niya kanyang pagkaranya bilang Diyos, nagkatawang tao. Sino ba sa atin gagawa ng ganung bagay? Magpapakababa ka, alang-alang sa isang makasalanan? Wala, hindi sa atin offer nun. Pero ginawa ng Panginoong katotohanan na yun sa ating buhay. Ito pong napakagandang bagay. Jesus paid you with His own blood. Pinayaran tayo na sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Ngayon tayo kamahalan Diyos, tingnan niyo yung stage ng kanyang yung PowerPoint ko, tingnan niyo kapatid yung krus dyan. Wala. Ito. Pangalawang punto. Yan. Your value is seen in the price that was paid for you. Jesus paid for you with His own blood. Ayan. Yung pangatlo pong PowerPoint chat. Yeah. Okay. So, pinahalagahan po tayo ng Diyos ng kanyang buhay, hindi pilak, hindi ginto, hindi anumang kayamanan ng mundong ito. Sa krus ng Kalbaryo, ipinakita ni Jesus kung gaano ka kahalaga. Habang nakaunat ang kanyang mga kamay, tila sinasabi niya, ganito kita kamahal. Ganito ka kahalaga sa akin. Kung minsan ay nararamdaman mong wala kang silbi, tingnan mo ang cross. The cross will always remind you of your true value. Hindi ka aksidente, hindi ka pagkakamali, hindi ka walang kwenta. You are deeply loved, completely forgiven, and eternally valuable because of Jesus Christ. Naalala ko yung example po nung iba ho yung unang pastor niya, iba yung unang pastor ko. Ang unang pastor ko po ay si Pastor Esteba. Some of you know him. Ayan. Ito yung hindi ko makalimutang ilustrasyon niya. Sabi niya, sa panahon ng panghihina natin, sa panahon na hindi mo makita yung kahalagahan ng buhay mo, at sa panahon na lugmok ka, sabi niya, bumalik ka dun sa krus. Tapos, tingnan mo kung paano kami nahal ng Diyos. Ganito yun. Some of you, ayan, si Kuya Rene. Si Kuya Rene. Ng Sangandaan. Ayun siya. Ayan, naabutan niya si Pastor Esteba. Youth kami noon. Nauna ho sa akin yan eh. Yun yung ilustrasyon niya na laging bumabalik sa isip ko na kapag may problema ka, you go back to the cross. Look how God loved you. Look how God
how Jesus sacrificed for you. Kumbaga ganito po pinahalagahan tayo ng Panginoon sa isang layunin. Bawat isa po sa atin may layunin ng Panginoon. Gusto rin ng Panginoon maging mananagumpay tayo sa buhay natin. Kung lagi po nating titingnan paano tayo pinahalagahan ng Panginoong Jesus, bagamat sub-sub na tayo, ayan, madalas nilang gamitin yung sub-sub ka na. Ibig sabihin, give up ka na. Pero kung titingnan mo kung paano ka pinahalagahan ng Panginoon, bakit hindi mo pahalagahan ang sarili mo? Kung binayaran ka ng Diyos ng malaking halaga, dahil may layunin siya sa buhay mo. Di ba? Maging ang mga magulang, hindi niya pababayaang mamatay ang anak niya, gagawa at gagawa ng paraan para magpatuloy mabuhay. Bakit? Una, mahal niya kasi yung anak niya. Pangalawa, sasabihin ng matanda na ako, konti na lang ang buhay ko. Pero tong batang to, marami pa siyang magagawa sa buhay niya. At kailangan ko siyang in-nourish. Kailangan ko, bakit natin pinalalakas yung mga anak natin? Bakit natin pinakakain? Bakit gusto natin kasing lumaki sila na malusog, magpatuloy sa buhay. Sabi nung isang napanood ko, pasensya na po, mahilig talaga akong manood. Sabi niya, ang pinakamalungkot daw na parte sa buhay ng isang magulang ay yung magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Nakuha niyo po yung quotation na yon? Pinakamasakit daw na parte sa buhay ng magulang, yung ikaw ang maglilibing sa anak mo. Hindi ikaw ang ililibing ng anak mo. Why? Kasi may pangarap po tayo sa mga anak natin Tao po tayo. Pero ang Diyos, hindi basta-basta yung hirap na ginawa niya para ipakita yung pagmamahal niya sa atin. And how God we value us. Can we value ourselves before God? Parang ganito. Pag nagbigay kayo ng regalo, sinasabi niyo, thank you alam mo, ano to, kailan mo pa to binigay, natatandaan mo ba to? Ganyan. Di ba? So, sabi ni Pastor, pinapahalagahan yung mga kutsara, di ba? Pero yung mga regalo, di ba natutuwa po kayo kapag kayong, halimbawa, ilang taon nyo nang naibigay yan, pero ginagamit pa rin, pinapahalagahan pa rin. Minsan may nagbigay ng t-shirt kay Pastor Sabi niya, ate, nakakatuwa naman hanggang ngayon sinusuot pa ni Pastor yung t-shirt na yan. Sabi ko kasi paborito niya yung kulay na yan. Kahit medyo hindi na siya mukhang bago, sinusuot pa ni Pastor. Di bale, sa susunod, bibilang ko siya ulit ng bago. Di ba? If God sees us how we value ourselves, gaano kaya niya daragdagan pa yung buhay na pinapahalagahan natin? Di ba? Muli, papaalala ng Panginoon, the cross will always remind us of the true values. Okay. Kung naramdaman mo wala kang silbi, tingnan mo ang krus, kapatid. Hindi ka aksidente, hindi isang pagkakamali, hindi ka walang kwenta. You are deeply loved, completely forgiven, eternally valued because of Jesus Christ. Amen. Mahalaga tayo sa Panginoon, mas magpawalang hanggan. May eternity sa Panginoon. Hindi ba napansin? Malapit na dumating si Lord. At ang layunin niya para makapiling tayo magpakailanman, di po ba? Kaya lang minsan, yakap natin sa mundo, ganyan na nakakabilis Ganyan na nakatindi ang yakap natin sa mundo. Parang, Lord, saka ka na dumating, Lord, kasi hindi pa ako sa mundo, buhay ko sa mundong ito. Pero how the Lord values us, we must value Him too. So, ganoon tayo ng personal reflection. Ito po yung pangmukas na parte ng mensahe. Malapit naman tayo matapos, kapatid. Hello. Next lang po ito. Napakadaling kumpara natin sarili sa iba, di po ba? Madalas natin kumpara natin sarili. Kapag mas tagumpay sila, mas mayaman o mas maraming pagkakilala sa kanila, inisip natin mas mahalaga sila kaysa sa atin. Di po ba?
Sino dito mahilig mag-TikTok? Tuwan-tuwa sa dapat million na yung likes sa kanya. Yung views sa kanya, million, pero yung likes niya, 3 lang likes. Ayun, maraming views, pero 3 lang likes. Sabi, marami na pero 3 lang natutuwa sa kanya. Sabi ko, bakit ganito? Kung naiintindihan pala ganito pa. Tutuwa na siya, bakit? Yung may nanonood sa'yo, masaya na yun, hindi po para sa iba. Pero may tumanggap sa'yo, napakahirap naman tanggapin. Kaya i-like nyo po yung YouTube natin. Well, actually, nagwa 1,000 plus po ang views natin. Kaya lang binago nila yung system. Hindi lang views. You need to like it. Ayan. Ayan. So, i-like nyo po. Kasi kundi aalisin ng YouTube yung ating pag walang nagla-like. Ayan. So, napakadaling ikumpara ang ating sarili sa iba. Kapag mas matagumpay sila, mas mayaman o mas maraming nakakakilala sa kanila, iniisip nating mas mahalaga sila kaysa atin. Ngunit hindi ganon ang tingin ng Diyos. God never compares His children. He loves each one completely. Wherever we are, ano man po yung ating kalagayan, mahalaga po tayo sa Panginoon. Ayan. Sasabihin ng iba, bakit hindi ko alam? Basta kayo ng Bible, lalo niyo makilala ang Panginoon sa buhay. Kaya natin. nga po, OHB tayo, di ba? Operation Home Base. Because some, hindi nila alam na mahalaga sila. Ayan. Yung mga batang pakalat-kalat dito, mahalaga sa Diyos yan, ha? Sa totoo lang, mas nakakinig sila ng mensahe ng Panginoon. Pag tinanong sila, kahit patakbo-takbo yan, alam nila mensahe ng pastor, eh. Kaysa minsan sa atin, attentively tayo looking at the pastor and listening. Pagkatapos ano mensahe, hindi ko alam, pastor, bakit? Isip ko kasi maraming problema sa buhay, kaya naisip ko sa church ako. Problema na naisip ko, hindi ko na naisip, mahal pala ako sa mensahe na para sa akin. Napakalaga makita natin ang kahalaga na. Kahalaga natin hindi nakasalalay sa ating performance, kundi sa kanyang pagmamahal. Pagmamahal po ng Diyos. Hindi dahil sa marunong tayo, magaling tayo, kaya mahalaga tayo sa buhay natin sa mundong ito. Alam niyo yung talents natin, pansamantala lang yan eh. Sa ibabaw ng mundo. Maraming humahanga sa atin kapag marunong tayong umanta, marunong tayong sumayaw, marunong tayong tumugtog, magaling tayo sa ganitong musika. Maraming hahanga sa iyo, pero ang kahalagaan natin, hindi nakapatid sa performance natin, kundi sa relasyon natin sa Panginoon. Ginagawa mo ito, base sa pag-ibig sa Diyos, sumasamba sa Panginoon, totoo, performance mo sa Panginoon, napaka-una sa langit sa Kanya. Mas mahalaga yun kaysa doon sa kahit na tono mo yung nasa papuntang Divisoria, yung imalis mo, papuntang monumento, hindi kayo magkasundo. Pero mahalaga ka sa Diyos kasi ginawa mo ito, umawi ka ng puso mo naman. Pero dating tatama naman ng Panginoon yung tono, bakit? Sapagkat nagpapahalaga sa mensahe ng Panginoon, pahalaga sa musika, ayusin ng Diyos ang lahat ng bagay na yan. Ayun po ba? Sino po dito gustong umawi sa Panginoon? Pero ang tono niya parang ayaw tanggapin ni ate kayo maging member ng kawayo. Parang napakahirap. Parang pahirap. Mas maganda siguro, pastor, matahimik na lang kayo, mag-lipsing na lang kayo. Parang ganun dating. Pero ang pusong nagmamahal sa Diyos, saan man papunta yung tono niya, hindi niya maiiwasang hindi kumanta. Di ba, Ate Rex? Aawit pa rin po yan. Amen. Hindi niya po problema kung masakit sa tenga nyo. Ayan. Basta aawit pa rin po yan. When you understand your value in Christ, you no longer need the world's approval to feel significant. Sapat na ang katotohanang ikaw ay minahal, tinubos, at tinawag na anak ng Diyos. Amen. Anak po ba tayo ng Diyos? God values that. Ayan. Sa totoo lang po, ang ibang tao pag alam na born again ka, bagamat, anong tawag nila doon? Binubuli ka. Pero hindi nila po maitatanggi na kakaiba ka. Kakaiba po tayo. Yung level ba, merong isang pedestal. Kaya nga ho nasasabi nila, ganyan ba born again? Nagkakasala? Tingnan niyo po yung quotation na yon. Pwede po tayong mag-react. Diba? Yung sabihin sa'yo, ganyan ba born again? Nagkakasala? Ang bibig, hindi pa rin
Ibig sabihin, nung malaman niyang born again ka, tumaas yung level ng tingin niya sa'yo. Hindi niya sasabihin yon o walang comparison kung wala siyang ine-expect sa'yo. Di po ba? Yun yung minsan yung negative sentences na natatanggap natin sa atin, ikinababagsak natin yon. Pero minsan, hindi natin napapansin yung statement na yon, nagpapahayag na may value tayo kapag nalaman nilang born again ka. Hindi po yun, nung araw pag sinabi, born again, ganun. Parang questionable tayo. Di ba? Pero kung papansinin lang nila, yung sinasabi nila, they are giving a one step ahead of them. Di ba? One step ahead of them yung pag sinabi nila eh. Akalang nila binabagsak tayo. Pero pag inanalyze po natin, they are giving us a step ahead of them. Di ba? So, kaya sasabihin nila, kaya ayoko mag-born again eh. Di ba? Napansin niyo po yun? Parang ayaw nila mag-born again kasi mahirap daw magpakabait. But then sa atin po, hindi po tayo nagpapakabait para maging born again o maligtas. Nagpapakabait po tayo kasi we value our salvation. Relationship with Jesus. Ayan, we value our salvation and we value what God has done for us. Mga kapatid, huwag nating hayaang ang ating failures, past mistakes o opinyon ng ibang tao ang magdikta ng ating halaga. Remember this every day. Remember this every day. You belong to God. You were purchased by the blood of Jesus. You are precious in His sight. At kung mahalaga ka sa Diyos, wala nang mas mataas pang halaga kaysa ron. Mamuhay tayo araw-araw ng may pasasalamat, kumpiyansa at kabanalan, hindi upang makuha ang pagmamahal ng Diyos, kundi dahil tinanggap na natin ang Kanyang dakilang pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Diyan po natatapos ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Kasi isang banda, sino po nakatanggap ng insight ko? Wala. Kasi wala talaga itong pinadala. Sa araw na ito, wala akong pinadala. Ito po yung insight. Mamaya, hindi pa yung nag-open na yung cellphone nyo. Mamaya po, ito po matisend yung... Kasi ito po yung bahagi po na aking insight itong bagay na ito. Sinila lang sa inyo ngayong umaga ito. Naisip ko, Lord, gano'n ba kami kahalaga sa totoo lang? Alam nyo, wala pong bagay na masigigit na magpapalaga sa atin. Unang-una, dalawang tunto lang yun. Una, sino nagmamayari sa buhay mo? Kung Diyos nagmamayari sa'yo, mahalaga kapatid, Diyos may-ari ng buhay mo eh. Amen. Diyos ang may-ari. Pwede sabihin, sa taras tumabi ka, bakit dadaan ng anak ng Diyos, ha? Kahit na may karamdaman ka, ayan. Pero we still confess how good God is to us. Ayan. So, bakit ko po isasabi yung mga karanasan ng aming pagdalaw sa mga may karamdaman? Naging ano po sa akin yun eh. Kumbaga, sabi ko, sarap palang tumanda o magkasakit, mag-bedridden ka. Pero hindi mo, kahit sabihin pa nag-uulyanin ka, pero hindi mo nakakalimutan kung ano yung ginawa ng Lord sa'yo. Sabi ko nga, nasa age na po kami ng getting slower, not getting younger. But then, yun po yung laging prayer ko na huwag kong makalimutan yung relasyon ko sa Panginoon. Amen. Na kahit mag-ulyanin ka, di ba mas maganda yung naaalala mo, ay, dumalaw kami sa ganito, ay, si pastor ganito, yun yung naiisip mo. Kaysa yung nasasabi mo, yung iba nga, nag-Alzheimer's, lumalabas, puro mura, puro hinanakit, di ba? Sama ng loob. Kaya po natutuwa ako, yun yung sinasabi po dito na ano, yung kumpiyansa ng confident tayo sa kaligtasan natin na God values us. Pinahalagahan po tayo ng Panginoon. Hindi po natin dapat sabihin, matanda na ako. Hindi po. Ay, may sakit na ako.
Pero kahit po matanda na tayo at may sakit tayo, nakapagpapatotoo tayo, bakit po? Nagiging valuable yung buhay mo. Bakit? Wala na nga yung ibang namatay na eh. Pero bakit po na i-share ko sa inyo? Kasi nakita ko doon yung pagpapahalaga nila sa paglilingkod nila sa Panginoon. Bagamat naiiyak sila, maging si pastor, no? Bakit siya naiiyak? Kasi hindi na niya magawa yung dati niyang ginagawa. Yung bilis, yung lakas. But then sabi ko nga doon sa sabi ko, hindi pa rin naman ako nalulungkot kahit may problema siya. Sabi ko, bakit? Pag sinasama niya ako sa mga probinsya, kahit gaano kalayo yon, lagi nilang sinasabi pag uuwi na kami, balik po kayo Balik po kayo. Bakit? Kahit may sakit tayo, may problema tayo, but still we value and we proclaim the goodness and greatness and what God can do to our lives, hindi po hadlang ang kahinaan, ang sakit, ang nakaraan natin, kundi ang makikita yung kalwalhatian ng Panginoon. And yun po yung nagpapalakas sa loob ko. Kaya sabi ko sa inyo noong nakaraang buwan, sabi ko, Papa, okay lang, ganyan ka. Basta nakakasalita ka, nagkakaintindihan tayo. Hindi ko nakakalimutan. At hindi ko siya nakakalimutan. Sa biyaya pa ng Panginoon. Amen. Kaya ba yung Alzheimer mo? Hindi mo ito. Hindi mo nakalala. Hindi mo maalala. Asawa Hindi mo pa lang. nakakalimutan ko sino asawa mo. Hindi. Praise God. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Yun po mahalaga po sa buhay natin. Amen. Time will come, life will end, but surely our relationship with God must exceed beyond our expectation. Di po ba? Ako po personally, na-value ko po yung mga pagdadalaw namin, yung kahit na nakakaiyak na yung sitwasyon, pero nakikita mo yung kapatiran na may lakas ng loob pa rin magpatotoo sa'yo sa kabila ng kanilang kalagayan. Doon ko po nakita yung, Lord, ang galing mo talaga. Amen. No? Kami nagdadalaw para magpalakas, manalangin, pero without their knowledge, napapalakas nila kami. Ayan. Yan po yung dahilan bakit hindi po siya tumitigil. Alam po ng board to, sabi ko, hindi ka pa rin ba titigil? Nasabi ko po yun. Bakit? Sabi ko, ako po napapagod. Lalo na pag sinasamahan ko siya sa mga probinsya, hindi po ganun kadali. Walang tulog kami nagbabiyahe. Ganon din po, kung mapapansin nyo, medyo yung salita niya. 4:00 na po yan natulog. Nagising po akong 3:00, sabi ko, Papa, hindi ka pa ba matutulog? Hindi, tatapusin ko lang to. Ganon po siya. Ako hindi, pag napagod ako, magpapahinga ako. Siya hindi. So, ganon po siya ka-diligent sa kanyang passion. Ayan. Ano po ba yung passion natin sa buhay? May passion po tayo kasi we value something. At ano po yung pinapahalagahan natin? Yung buhay po ba natin, pinapahalagahan natin para magamit ng Panginoon? Magkano ka ba? Magkano po ba yung ibinayad ng Lord para maupo po kayo dyan, huminga, at magsalita? Ano po gusto nyo? Nasa ospital o nandito? But still, God values us. Wala pong... Doon sa mga kapatid natin sa ospital ngayon, mahalaga ka sa Panginoon, kapatid. Sino ka man, anumang kalagayan mo sa buhay, abutin ng Panginoon ang kalagayan. Sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Dalawang bagay lang po. Sino nagmamayari sa iyo at gaano kahalaga ang binigay ng Diyos para tayo mabayaran sa ating pagkulang. Tayo pong lahat tumayo in the presence of God. Hallelujah. Puri ng Panginoon.
Dalawang bagay po. Paano ako pinalagaan ng Diyos? Sino nagmamayari sa buhay mo, kapatid? Who owns you? If you believe God owns you, you are valuable to Him. Yung pinakamapalad na nilalang sa buong mundo. Sapagkat nagmamayari sa atin na yung Diyos mismo. Kung may tamang relasyon sa Panginoon, napakalaga ka, kapatid. Napakalaga relasyon ito. Huwag mo natin sayangin ang relasyon natin sa Panginoon. Amen. Let's value our relationship with Jesus Christ. God values us kasi may magagawa po tayo na mahalagang bagay sa buhay natin. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin sa pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Ama, maraming pong salamat, Panginoon. Ikaw naming Ama na sa langit. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat dahil sa aking alaga, hindi ka nakasalalay. Sa aking tagumpay, kakayahanan o opinyon ng ibang tao. Salamat dahil tinawag mo ako bilang iyong anak at pinili mo ako sa pamagitan ng iyong mamahaling dugo, ang dugo ng Panginoong Jesucristo na kanyang tumagas doon sa krus ng Kalbaryo. Tulungan mo akong huwag mabuhay sa takot, insecurities o paghahambing sa iba. Salit tulungan mo ako mamuhay na may pagtitiwala, kapayapaan at pasalamat. Alam ko ako ay mahalaga sa iyong harapan, Panginoon. Naway makita na rin ng iba ang iyong pag-ibig sa aking buhay. Makita rin nila, mamagitan ng aking pamumuhay. Ang dakilang pangalan, Panginoon, pangalan mo, Jesus, aming Panginoon tagapagligtas. Tunay po, Lord, natutuwa kami, nagagalak, Panginoon, sa pagkatang buhay ng pinahalaga. Sino mo kami? Kami nagkasala, Panginoon, pinapahalagan mo rin kami, hinahalok mo pa rin kami lumapit sa iyo. Minang tawad at kami yung patatawarin, Panginoon, lilinisin at ibabalik mo, Panginoon, tamang relasyon sa aming buhay. Lord, sometimes, Lord God, we fail you. Sometimes we don't understand, Lord, your words, oh God. We disobey you. But Lord, somehow, Lord God, nandiyan ka pa rin upang kami ituwid at tama ang aming landas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalaga mo sa mga bawat sandali ng buhay na dumarating sa amin, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamat din, nadakila ka namin, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. 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 Inaanyayahan po namin ang sinumang nais lumapit sa Panginoon. Yung mga as we walk in front, ayan, we are confessing that we value our lives. Sige Kung po. gusto nyo pong i-recommit yung sarili nyo sa Panginoon, saying, Lord, narito po yung buhay ko na pinahalagahan mo. Gamitin mo po ang buhay ko. Up to the last breath, Lord God. Nais po namin kayong ipanalangin at maranasan ng bawat isa sa atin how God love us so much. Hallelujah. Damin po natin pag-ibig ng Sabi Panginoon po sa ng buhay mensahe kanina, hindi po namimili ang Panginoon. natin. Salamat, Lord God. Hindi po tumitingin ang Panginoon sa kung ano ang meron sa bulsa natin o ano yung nakakabit sa pangalan natin. Ang pagkabit po pa sa pangalan natin ay pagpapahalaga o sa lipunan ay nagpapababa sa ating kalagayan. Kung mababa man po ang tingin natin sa ating mga sarili, God showed His love at tayo po ay pinahalagahan ng Panginoon. Because God knows, God gives us life Hallelujah. kasi meron pong gagawin ang Lord sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Jesus. Jesus. Nais po natin pahalagaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tanggapin natin si Kristo bilang Diyos at ating tagapagligtas. Kung may relasyon mo sa Panginoon, malayo, ang kapatid ngayon, nakita mo malayo ka sa Panginoon, bakit hindi mo ilapit ang sarili mo sa Diyos? Nariyan po siya, nakalaan siyang tawarin tayo sa ating pagkulang, lisin tayo sa ating pagkulang at pagkakamali at tanggapin tayo bilang kanyang anak. At kung yan ang layunin mo, kapatid, madamasan mo ang pagpapalaga ng Diyos sa iyong buhay. Tanggapin mo si Kristo sa puso mo, kapatid. Buksan mo ang iyong kalooban, bigyan mo puso at damdamin. Pahalaga mo siya sa iyong sarili. Sabihin mo, Panginoong Jesus, narito po ako, Panginoon. Lumalapit po ako sa iyo. Binubuksan ko aking puso at kalooban. Kaya ko po sinusuka aking sarili, Panginoon. Meron palang Diyos na nagpapalaga sa akin, Lord. Patawarin mo ako kung hindi ko naisip ang kahalagaan mo sa iyo. Nasayang ko ang aking buhay, Panginoon, sa walang katutunang bagay, Lord. Hindi ko po ang pagpatawad sa akin pag walang pagkamali.
Namin ko po ang isang masalanan, hindi ko kayang tuwid ang aking sarili. Pero salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa akin, Lord God. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Pinatawad mo ko, Lord. Namatay ka sa krusa ng alasan. Lord, nais mo kami, Panginoon, muli balik sa iyo, Diyos. Kaya nais po ang aking kalooban, puso, damdamin, Panginoon. Pinalapit ko ang aking sarili sa iyo, Lord. Pinubuksan ko ang aking puso at kalooban, Panginoon. Kung nais kitang tanggapin sa aking buhay. Pinapasok kita sa aking puso, Panginoon. Pumasok ka sa aking buhay. Pagarihan mo ang buhay ko ito. Pakialaman mo, Panginoon, bawat agarihan ng buhay ko ito. Sa pangalan ng Jesus, Lord. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa nais po ng panalangin ito. Maging Panginoon, dalangin ko, Lord God. Ikaw po mangusap po. Pagbugay mo ang buhay ko ito. Madama ko, Panginoon, pagdakila mong pag-ibig sa akin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pag-ibig nito. Napakadakila at napakahalaga, Panginoon. Pinahalagan mo sarili mo sa sarili ko, Panginoon, sa iyo harapan. Namatay ka, Panginoon. Sarili mong dugo, Panginoon. Sinalay, Panginoon, para ako magpatawad sa akin kasalanan. Salamat po, Lord. Hindi mo pinakita ng sariling buhay, Panginoon, upang kami mapahalagan, Panginoon. Tulungan mo kami mapahalagan namin itong katotohanan ito sa aming buhay. Kaya, Lord, kasi pagkatong ito, tinatanggap kita bilang Diyos, tagapagligtas at Panginoon na aking sarili. Lord, nais kong ilapit aking relasyon sa iyo. Mula po ngayon, Panginoon, magiging mayakap kita, Panginoon. Yakapin po natin presence ng Lord as we come to Him in the presence of God. Hallelujah. Oh, yes, Lord God. Amazing love. Because you were forsaken. Yes, Lord God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. I'm accepted. Maging po bawat isa sa amin, meron ng tamang relasyon sa iyo, sa Diyos. Pero alam mo, Panginoon, Lord, alam mo, Diyos, na malayo kami sa iyo sa presence natin. Lord, ilapit namin sa sarili namin sa iyo. Nilalapit namin po ang buhay namin sa iyo. Jesus' name, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy tayo manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, O God. Lord Hallelujah. God, Lord naririto ang we iyong pray. mga anak, Panginoon. Amazing love. Lord, naririto po ang aming mga buhay, O Diyos. Gamitin mo po, Panginoon. Lord Jesus, God, we pray. Lord, mayroon po sa amin, Panginoon, dumarating yung kalagayang nanghihina po kami, Panginoon. Dahil sa kaguluhan sa aming paligid, dahil sa kahirapan. Ngunit salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Lord, na pwede naming panghawakan, O Diyos. Lord, naririto po ang aming kapatid, O Diyos. Ang bawat isa sa amin naririto, O Diyos. Ikaw pong kumatagpo sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw pong kumatagpo sa bawat isa, O God. Lord God, in Jesus' name. Lord, patuloy po kami nagtitiwala na pinahalagahan mo ang bawat buhay na ipinahihiram mo sa bawat isa sa amin. Pahalagang ka rin niya sa kanyang buhay. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin makita namin ang halaga, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw po ang kumatagpo sa bawat isa. Anumang mga kahinaan, anumang mga problema, anumang kasalanan, Panginoon, pagkakamali, Panginoon. Lord, palakas Ikaw mo siya. po, Panginoon, ang Sa kanyang patuloy buhay, magpatawad sa bawat isa sa amin. Sa harapan, Lord. Madama niya, Lord, na mahalaga ka pala sa mahalaga pala sa iyong harapan, Panginoon. Oh, God. Pinahalagan ka, Panginoon. Lord, mapahalaga ka rin niya sa kanyang sarili, Panginoon. Sa kanyang buhay, Panginoon. Oh, God, salamat. Yes, Jesus. Yes, Lord, I pray, Father God, in Jesus' name, Lord, to bless my sister, Lord. Forgiven. Every one of them, Lord God, these young people, pray. Please, God, us be with them in Jesus' name, Lord. Papalay mo kailang buhay, Panginoon. Tulungan mo maging malapit sila sa iyo, Panginoon. Nadaman nila, Panginoon. Mahalaga sila sa iyo, Panginoon. Mahalaga ka kapatid sa harapan ng Diyos. Mahalaga ka kapatid sa harapan ng Diyos. Isipin mo, mahalaga ka. Sandali ito, tayo yung lumapit sa iyo. Sabihin natin, mahalaga ako, Lord, sa iyong harapan. Nais mo tugunin ang Yes, aking alagaan. Lord, your spirit is within us, O God. Hallelujah, hallelujah, Yes, Lord, hallelujah. work in our lives, O God. Lord God, amazing. Amazing love, how can it be that my King will die for me? Yes, Lord, amazing love, now it's true. Madamang Panginoon, ang pag-ibig mo ito, yakap ng pag-ibig mo, Diyos, It's para my joy to honor you. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah. Oh God, pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Oh Lord God, hallelujah. Pagbalay mo kanyang sarili ko. Jesus, my King would Lord, I pray, Father God, in Yes, Jesus' name. Lord, hallelujah. Mahalaga mo sa kanya, sa sarili, Panginoon. Yes, Lord, Jesus. yakap mo, Panginoon, sa kanyang buhay, Lord. Ano kanya Oh, kalagayan, Lord bless, God. Lord, your people, Lord. Lord, embrace Pagpalain mo po ang bawat Bless, isa. Lord God, with the holy presence of God. Simbahan mo, God. Lord, mahalaga mo sa iyo, Lord. I pray. Amazing Lord, I pray, Father God, in Jesus' name, Lord, I pray, oh God,
that you're my king. Lord, I pray, Lord God, Die provision, for God, as we me. fund them in Jesus' name, Lord, I pray, oh God, in Jesus' name, Lord God, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord God, I pray, Lord God. Blessing, pour out upon these people, Lord. Embrace mo sila, Panginoon, yung pag-ibig. Nakawin mo sila yung pagmamahal, Lord Diyos. Nakawin mo sila yung presence, Lord God, sa dito. Panong mo sa amin, Panginoon, narito ka, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Sabay natin ang Panginoon. Napakadakila niya, Lord. Hallelujah. Walang dahilan ng pag hindi namin payag ang kabutihan, kadakilaan, Panginoon, sa pagmamahal mo kami, nabig mo kami, pinahalagan mo ang bawat sa amin, Lord God. Kung kami pinapasin mo ito. Pero Lord God, pinapasin mo kami araw-araw, Lord God, napakalaga sa amin. Napakalaga mo sa amin, Panginoon. Napakadakila ka, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon, Lord. We pray for peace, God, as a blessing be with them. In Jesus' name, Lord. Dalayan ko, Lord, kalakasan ko, tagumpay, Panginoon, sa amin ng kapatid. Lord, I pray, Lord God, kung paano mo pinahalaga ng mundong ito, Lord God, namatay ka para sa individual, Lord, papahalaga mo bawat sa amin. Padama mo sa ilang, Panginoon, kalingat, papala, Panginoon, in Jesus' name, Lord. I pray, Lord, na nanay, Panginoon. Buti mo siya, Lord God, in Jesus' name, Lord. Provision, God, as a blessing to be with her, in Jesus' name, Lord God. Ay, ko lang pagpapalat, kagalakan, Panginoon, tagumpay, O Diyos, padawan po nila. Sa pangalan mo po, Panginoon, Lord, padawan, Panginoon, kalakasan, O Diyos, tagumpay, O God. In Jesus' name, Lord, I pray, O God, provision, God, as a blessing. Lord, I pray for healing power, Lord God. Kompleto mo kagalingan ka rin pagyakap mo na yung Panginoong presensya mo. Lord, ako po naniwala, Panginoon, halagaan mo siya kanya, Panginoon. At alam mo, Panginoon, pag walang hanggang buhay, Panginoon, hindi lang para sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, mag-isang pati namin ito. Hihiling ko po, Panginoon, pagpapalat, pag-iingat mo po sa kanya, O Diyos. Dalayan ko, Lord God. Madaman niya, Panginoon, yakap na yung pag-ibig, O Diyos. Parang sanaling ito, Lord. Kung paano pinapahalagaan siya, Panginoon. Hindi lang po yung kanya, pagtugon mo sa kanya, Panginoon, kundi sa kanya sarili mismo, Panginoon. Kung gaano kahalaga sa kanya, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, padaman niya, Panginoon. Kung gaano kahalaga, Panginoon, sa kanyang buhay. Salamat, Lord. I pray, O God, for my brothers, Lord God. In Jesus' name, Lord. We pray for praise, God, as we do them. In Jesus' name, Lord God. I pray, O God, hallelujah. Lord God, I pray, O Lord Jesus, my brother's life. Palay mga kapatid, Panginoon. Nalay ko, pagpapala mo sa kanyang buhay. Madama niya, Panginoon, yung kalingat, pangyakap na yung pag-ibig o Diyos. Madama niya, Panginoon, na mahalaga ka pala, Panginoon, sa kanya. At mahalaga siya sa iyo, Panginoon, Lord God. Napakabuti po sa kanyang buhay. Nalay ko, Lord God, patuloy paghanapan ng kanyang mga pangarap po, Diyos, mangyari po sa kanya. Sabi, in Jesus' name, Lord, I pray, O God, hallelujah, Panginoon, kung paano pinalaga ang kapatid namin ito, Lord God. I pray, Lord, God, provision, God, as blessed be with them. In Jesus' name, we pray. Salamat po, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, Lord. I pray, Father God, Lord, I pray for blessing upon blessing. In my brother's life, Lord, padama, Panginoon, yung pag-ibig sa kanya. Padama niya, Panginoon, ang pag-ibig mo po, Diyos, sa buhay ng bawat sa tuwid mo ang aming bawat sandali ng buhay namin, Panginoon. Tama mo, Panginoon, sa sandali ng bawat buhay. Ang pagkakataon po natin sa buhay namin, Lord. I pray, Lord God, madama namin presensya mo po, Diyos. I pray for my sister's life, Lord. I pray, Lord God, provision, God, at sa blessed be with her. In Jesus' name, Lord. I pray, O God, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, in Jesus' name, Lord, we pray. Oh, hallelujah. Lord, I pray, Father God, in Jesus' name, Lord, pagpananan, pag-ingat po, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord, I pray, Lord God, hallelujah. Yes, Father God, we pray, Lord God, provision, God, as a blessing. Be my sister's life, in Jesus' name, Lord, dalayan ko pagpapalo, pag-ingat po. Madama niya, Lord God, na may Diyos na nagmamalasakit sa kanya. Higit na nanganawa sa kanyang kalagayan. At higit po magmalapit sa kanyang sarili, Panginoon. Dalayan ko, Lord God. Madama niya, Panginoon. Yakap na yung presence, O God. Right now, in Jesus' name we pray. In Jesus' name, Lord. Salamat po. Lord, I pray, Father God, in Jesus' name, Lord, I pray, God. Lord, I pray, Father God, for blessing, for blessing to be with them. Sa life, Lord, salamat po sa pagpapalain, kalakasan po, tagumpay, biyaya sa kanya. I pray, O God, in Jesus' name, Lord. Pagpapalang po, magaling at biyaya, pagpapalang. Pray, Father God, in Jesus' name, Lord God. Hallelujah. Oh, amazing love, Lord. Dakilang pag-ibig mo po, Panginoon, Lord God, pray. Father God, Lord, I pray for provision, God, as please prepare my life. Ito mo, Panginoon, kanyang paghihapon ng pag-ibig mo. Salamat po, Panginoon, Lord God, I pray, Lord God, in Jesus' name. Oh, hallelujah, Lord God, I pray, Lord God, kalakasan ng kumpay mo, kabiyaya, pag-ipagpapala sa kanyang sarili. Oh God, in Jesus' name, Lord, we pray. Hallelujah. In Jesus' name. That you're my king, will die for me. Amazing love. Patuloy po tayo sa dalangin sa Panginoon. Patuloy po natin purihin ang Diyos. Patuloy po natin sambahin siya, pasalamatan pa. Hindi po siya malayo sa kapatid. Nasa presensya ng Panginoon, nasa kalagayan mo, kapatid. Dahil sa kanya yakapin ng Panginoon sa masandaling ito. Oh, hallelujah. I pray, Father God, lakasin mo tagumpay, O Diyos. Sa biyaya mo, Panginoon. Kalingan mo po, Panginoon. Makaliwan, Panginoon, sa kabila ng problema. Para dumating sa kanilang buhay. Lord, I pray, O God. Oh, hallelujah. Yes, Father God, we pray for provisions, guidance, blessing to be with our sisters. Pray ng presensya sa masandaling ito, Lord. Paano mo po sa amin, Panginoon. Hindi ka malayo sa amin, Panginoon. Malapit ka, Panginoon, sa kalagayan ng bawat sa amin, Lord. Walang problema, hindi mo kaya kapunin. Walang problema, hindi mo kaya, Panginoon, Lord, sa masandaling ito, Lord.
paano pinalagaan sa rin namin, Panginoon. Na paano ka namatay sa krus, Lord. Kung paano ka nangyari ng buhay ng bawat sa amin, Lord. Pray provision, God, and blessing to be with them, oh God. In Jesus' name, Lord. Yakapin mo kami ng presence, oh God. In Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kalingat. Pagpapay. Hindi mo die for me. Pagpapalan niyo, God, para sa aming buhay. Sa pangalan mo, takilang Diyos. Nagpapasalamat po. Amazing love, and I know it's true. And it's my joy to honor Pagpapala po po, Panginoon, Lord God. Salamat po, Diyos. Salamat po, in Panginoon. all I do. Oh God, salamat po, Panginoon, sa yakap na yung pagmamahal sa bawat isa sa amin, Lord. Paano pinahalaga ng bawat isa sa amin, Lord? Madama namin, Panginoon. Mahalaga pala ang bawat isa sa amin, Panginoon. Jesus, Lord, I pray. We pray, Lord God, for visions, God, and Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Galingan po. Tagumpay, Lord God. Tagumpay. Blessing upon blessing, Lord. Tagumpay mo po, Panginoon, Lord. I pray, oh God. Blessing upon blessing, oh God. Lord, I pray, Father God, in Jesus' name, Lord. Tagumpay mo po, Panginoon. Kalakasan niya kami mo pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po, Lord. Napakabuti mo sa amin, Lord. Napakabuti mo sa amin, mga kapatid mo, Lord God. Madama, Panginoon, na hindi ka malayo sa kanila, Panginoon. Madama nila, Panginoon, kalingat pag-ibig mo. Madama nila yung Holy Presence ng Holy Spirit, Panginoon, sa mga nalito. Fill us with your Holy Presence. Fill us with your lives, oh God. With your presence, oh God. Malapit ka na dumating, Panginoon. Nais mo kong mayakap mo muli, Panginoon. Physical lugar, maranasan namin. Katotohanan ng yung pag-ibig sa amin, Panginoon, Lord. Kaganapan ng katotohanan ng lahat ng mapangako mo, Panginoon. Malapit ang dumating, Lord, ng Panginoon. Dakilang Diyos. Salamat, God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Spirit is within me. Lord, I pray, Father God, in Jesus' name, Lord. We pray, Father God. You died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Spirit is within me because you died and rose again. Hallelujah. Lord God, Amazing love. Lord, I pray, How Father God, can it Padama mo, Panginoon, na hindi ka malayo sa kanyang presensya. Lord, special prayer for her, Lord God. We pray, Lord God. Yakapin mo siya na yung presence, oh God. Padawan niya, Panginoon, hindi malayo, Panginoon. Lord, ayaw mo, alam mo kalagayan ng Diyos. Lord, sa pangalan ni Jesus, Lord, you are a great healer. You are a great provisions na kalalang, Panginoon, tumay. Gamit mo kanyang buhay, Panginoon, effectively, Lord God, bilang isang buhay na patotoo, Panginoon, para sa ibang tao, Panginoon. Padama niya, Panginoon, na hindi ka malayo, Panginoon, sa kanyang mga sandaling ito. Narito ka, Panginoon, upang ipadama mo sa kanyang kalagayan. Hindi ka malayo, Diyos. Napakalapit mo sa kanya. In Jesus' name we pray. Oh, hallelujah, Lord God. We pray for your healing touch upon her. In Jesus' name, Lord, we rebuke every sickness and disease that she has. In Jesus' name, Lord, bigyan kalakasan tagumpay. Biyaya, Panginoon. Bigyan sa lahat. Spiritual strength comes from you, Lord God. Madama niya, pag-ibig mo, Panginoon. Hindi lang pa sa mundo ito, kundi sa darating na panahon. Yakap na yung pag-ibig, Panginoon. Presence ng Lord sa pagkakas niya. In Jesus' name, bless po siya, Panginoon, at kasama ng kanyang buong pamilya. In Jesus' name we pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, rabasade kalabayan sa sarayamay. Oh, rabababasade kalabayan, hallelujah, sarap. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord God, we pray. Oh, riyara, sirama. Oh, hallelujah, hallelujah, God. Salamat po, Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. You're touching our life. Right now, Lord God, by your Spirit, oh God, natutama namin presensya ng Diyos sa iyong sa aming kalagitnaan ngayong umaga, Panginoon. Salamat po, Diyos. In Jesus' name, Lord. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray, Father God, in Jesus' name, Lord. Joy to honor you. In Jesus' name, Lord, I pray, Lord God. I pray, Father God, in Jesus' name. Hallelujah, I pray, oh God, in Jesus' name. Pagpalain mo po. How can Hallelujah. Salamat po. it be that you, my King, would die for me? Hallelujah, I pray, Lord God, for this family, Lord, balain po, Panginoon, pagpaalay po. Amazing love. Malakas ang tagumpay, Panginoon, matama nila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Salamat po ng maraming, Panginoon. Patuloy na tagumpay, biyaya at pagpapala, Panginoon. And it's my Hallelujah. Salamat po, joy Panginoon. to honor you. Amazing love, O Diyos. Napakadakilang pag-ibig mo po, Panginoon, sa mga kasama. Lord, padama mo patuloy sa aming buong buhay. Lord, I pray for every families that we have, O Lord. Patuloy mo ka sa aming mga failures, O God, sa aming relationship. Lord, we do believe, Lord, that your relationship with us, O God, establish our homes.
Ay dalangin ko, Lord God, pagpapalay mo sa aming tahanan, Lord, saan sila naroon pa ang aming mamahal sa buhay sa sandali ito, Lord. Yakapin mo ang bawat sa amin ng iyong pag-iingat, proteksyon at pagpapala, pagkaligtasan, Lord. Wala po ni Mrs. sa kanila yung mapahamak mo. We pray, Lord God, Lord, as a family, Lord, sa Bethel na ito, Lord, madama namin, Panginoon, patuloy na kalinga mo po at pagiging malapit mo sa amin kung paano mo tinanggap bawat isa sa amin, Lord God. Mahalaga kami sa isa't isa. Mahalaga ka paano mo pinahalaga ng bawat isa sa amin, Lord God. Tulungan mo kami mahalaga namin kapwa, Panginoon. Kung paano ka naging mabuti sa amin, Lord God. Padama namin sa iba kabutihan ito. Sa pangalan ng kailan, Panginoon Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos muli. Let's all glorify God. Let's praise Him. Let's work wonders and miracles upon God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Oh, we worship you, God. We praise your name. We glorify you, Father God, in Jesus' name, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Napakabuti mo po, Panginoon. Oh, we value you and upon our lives, oh God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Minsan pa, Panginoon, all the glory and honor belongs to you. In the mighty name of our Lord, Savior Jesus Christ, our Lord, Savior. Ito po kami dalangin, kalaki pa namin ito. Kusang pagpapasalamat. Kalaki po kami, dakila pong pagpapasalamat. Pagpapahalaga rin naman sa iyo, Panginoon. Sa kabutihan mo at katagin pa. Zakap na yung pag-ibig sa bawat sa amin. Salamat po, Panginoon. Minsan pa. In Jesus' wonderful name, we pray. Everybody say Amen. 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 God bless you. Handa na po natin yung ating tatanggapin. Thank you, Te. First Corinthians chapter 11, verse 24. Sino po yung wala pang elemento na ating tatanggapin? Communion, pakitaas lang po ang kamay. Nandyan po yung ating mga ushers. Lahat po ba sa taas meron na? Ayan. Merong wala pa? Ayan, mukhang meron pa yatang wala sa taas. Taas niyo lang po yung kamay niyo para makita po kayo ng ushers. Ayun. Muli po tayong Salamat tumayong po. lahat. Biyaya po ng Panginoon. Bago natin tagpin ang mga bagay natin, basahin po natin talatang ito ng banal na kasulatan. 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala-ala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po'y sandaling manalangin din po at tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Kapatid, napakalaga ang mensahe ng Panginoon natin nadinig. Gano'n tayo kahalaga sa Diyos? Ito pong mga bagay na ito, pagpapahalaga natin sa Panginoon din kaya natin gagawin ito. Gano'n kahalaga ng Diyos sa ating pong buhay? Sabi ng Bible, inialay niya ang kanyang sarili, inihandog niya ang kanyang sarili para sa atin. Bakit inihandog niya? Kasi gano'n tayo kahalaga sa Panginoon. How precious we are in the sight of God. Hindi lang tayo kanyang pinahalagan, kundi minahal niya tayo, pagpapalagay ito, may pag-ibig niya. Signed by His love, empowered by His presence, and embraced by His awesome presence ng Panginoon. Iyakap tayo ng Diyos. So, nandinig ito. Tayo pong lahat ng manalambang natanggap yung katotohanan ito. Panginoon, salamat po, Lord, sa sakripisyong ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka alang-alang sa amin, Ama. Napakabuti mo po, Panginoon. Sino mo kami para iandog mo yung sarili mo? Kami makasalanan, dapat ito mapahamak. Pero, Lord, dahil mo nais na mapahamak kami magpakailanman.
Nilaan mo, Panginoon, ngayon sarili, Panginoon, sa pagkakais mo maligtas ang bawat isa sa amin. Ano ang pagkukulang namin, Lord? Salamat, Lord, pinatawad mo kami. Sino man ang kukulang, nagkakamali, Lord, pinatawad mo kami, nilinis mo kami, at amin mo kami tinatanggap sa iyong harapan. Salamat po sa katotohanan nito. Sa masandaling ito, Lord God, nais po namin palaga ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. How you value us, Lord. You paid us, Lord, with your precious blood. Namatay ka alang-alang sa amin, Panginoon, sa magitan ng banal ng dugo, Lord. Sa amin po ng banal ng salata, walang pagbububo ng dugo, walang pagpatawad sa kasalanan. Pero Lord, inalay mo yung sarili sapagkat yun na inahanap po ng batas. Ang kabayan ng kasalanan, kamatayan, subalit ang bunga ng pag-ibig mo po at kalinga po, Panginoon, ay upang kami malinis sa aming kasalanan at mapatawad ito, Panginoon, sa pamagitan ng banal na dugo. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan ito. At sa bansa ito, tinatanggap namin ang katotohanan ito. Muli kang darating, Panginoon, sabi mo rin, Panginoon, lahan namin ang katotohanan ito sapagkat malapit ka pumarito, lalo nung bumalik, Panginoon. Sa iyong pagbabalik, Panginoon, nais mong yakapin ang bawat sa amin, nais mo kami makapiling magpakailaman. Salamat po, Panginoon, sa kalinga na yan. Salamat sa katotohanan ng pangako mo, Panginoon, na nais mong ilaan sa amin pong mga sarili. Salamat po, Lord. Nagpapasalamat po, nagtutuwa, Panginoon, sa katotohanan ito. Bago po natin tanggapin ang mga bagay ito, maging tama po ang aming puso at kalooban, Lord God. Kung may nakikita ka pagkukulang pagkamali, Lord God, nais po namin hilingin ng tawad ito at nais po namin maging malinis sa Panginoon sa iyong harapan, O Diyos. Sa masadang ito, Lord, huwag tanggap namin ang katotohanan ito. Mahal mo kami. Pamagitan po ng pagpaalalang muli, Panginoon, sa pamagitan ng pagtanggap ng komunyon ito, maalala po namin kahalagaan mo sa amin, kung paano kami pinahalagan sa amin yung buhay din naman. Salamat po ng marami, Lord. Minsan pa, O God, napakabuti mo sa amin. Tanggapin mo ang katotohanan ito, ang aming sarili, Panginoon, lumalapit sa iyo na may kababaang loob at tanggapin mo, Panginoon, bawat sa amin habang kinugunita namin ang kabutihan at kadakilaan mo sa aming buhay. Salamat po ng marami, Lord. Ito po aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Sabi po natin kayo, mga kapatid. Sabay po natin inumin. Napakalaga mo po, pang salamat, Lord. Thank you, God. God bless po. Ito po yung makakupunan ng the presence of God. Salamat po sa Panginoon. Praise God, praise God. Sige po, tayo po magtapos na sa ating gawain. Ama, marami pong salamat sa iyo. Napakabuti mong Diyos sa buhay namin. Salamat sa iyong salita sa umagang na to. Lord, we are your treasured possession at salamat sa iyo. Lahat po ng ginagawa po namin, Panginoon, na-recognize mo yon. We are never forgotten by you, God. Kaya marami pong salamat. Sa iyo namin ipinagpapasalamat ang patuloy pong paggawa mo sa buhay namin. Help us, Lord, to stay faithful to you, God. At marami pong salamat sa patuloy mo na ginagawa po sa buhay namin, sa pag-abot mo sa kabuuan, Panginoon, ng church na ito, Lord. Luwalhati at papuri sa iyo. Hindi po namin kaya pong tawaran, O Diyos, ang iyo pong kabutihan sa amin. Teach us, Lord, to obey you and surrender our lives to you, God. At marami pong salamat. Patuloy kaming nagpupuri sa tagumpay na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, sa aming mga tahanan, sa aming mga anak, sa aming mga mahal sa buhay, at kabuuan, Panginoon, ng Caloocan Bethel family, even our daughter churches, our pastors, Lord. Salamat. We are precious in your sight, Lord. Salamat po, Pastor June. Salamat po, Sister Nanny. We just thank you for your faithfulness, Lord. Uuwi po kami, Panginoon, na punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pasasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Even, Lord, our online viewers, mga kapatid po namin na nakakasama po namin, Lord, outside the country, kahit malayo po sila, kakasama namin sila. Bless them, Lord. Bless their life. Continue to protect them. Continue to encourage them, Lord. Continue to provide for their needs, O Lord. Marami pong salamat. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, Lord, pagluwalhati, sapagkat ikaw ang Diyos, Ama namin sa langit na nagmamahal sa amin at kilala mo kami. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen.
Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon na may kagalakan, taas puso magpapasalamat. Maging po sa ating pong patuloy na pamumuhay sa mundong ito at maging sa ating pasamantalang pag-iwalay sa taglay po ng bawat sa atin. Ang basbas, pagmamahal ng Diyos sa mabiyat, patuloy na pagkalinga, pagmamahal, at pagliligtas at kagalingan ng Diyos anak at patuloy na pagkipisan, kaaliwan, patnubay, gabay ng Espiritu Santo sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. God bless you po. God bless you all. God bless you. Pagkain ng Panginoon. Amen. God bless you. Hello.